tayo ang isa sa pinakaapektado. At muling pagbukas ng Strait of Hormuz, ang Vietnam naman po at India, tinanggal na ang excise tax sa krudo. Mga kabayan, matindi rin pala ang epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo sa ibang bansa. Panoorin ang video para sa buong kwento, pero bago panoorin, paki-like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. 40 araw na ang nakalipas mula nang nagsimula ang krisis. Mahigit 150 piso na kada litro ng diesel, halos 100 piso ang gasolina. At ngayon, nasa 1,600 piso na ang bawat tangke ng LPG. Ramdam na ramdam po ng bawat pamilyang Pilipino ang bigat ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo nito. Nakita rin po natin ang mga ulat na kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa buong mundo. Ang presyo ng gasolina ay tumaas ng 27.3% noong Marso mula Pebrero, habang ang presyo ng diesel ay tumaas ng 59.5%. Ang gastos sa kuryente tumaas din ng 9.2%. Ibig sabihin, kahit hindi po natin ginusto ang sigalot sa Middle East, tayo ang isa sa pinakaapektado. Ang patuloy na pagtaas na ito ay may matinding domino effect sa ating buong ekonomiya. Natanggap po natin ang magandang balita na merong 2-week ceasefire at muling pagbukas ng Strait of Hormuz. Siguro po 2 oras na ang nakalipas. Sana po tuloy-tuloy ito sa kapayapaan at sa pagbaba muli ng presyo ng petrolyo. Pero alam rin po natin mula sa nakaraang hearing na posibleng manatiling mataas ang presyo ng petrolyo ng ilang buwan kahit matapos na ang krisis. Maganda pong silipin natin ang ginagawa ng iba't ibang bansa sa mundo. Marami na po ang naglabas ng pondo upang bawasan ang pasanin ng kanilang mamamayan. Sa Australia, meron pong libreng public transportation. Sa New Zealand, may lingguhang cash assistance bilang bahagi ng kanilang fuel relief package. Sa Ethiopia, may subsidiya sa petrolyo para sa lahat, hindi lang sa transport sector. At sa France, may direktang financial support para sa kanilang agricultural at fishing sectors. Ang Vietnam naman po at India, tinanggal na ang excise tax sa krudo. Sa mga bansang mas matinding nakakaramdam ng epekto ng krisis, hindi lang po sila lumipat sa work from home at namigay ng subsidiya. Ang Pakistan at Bangladesh nagsara ng mga paaralan at lumipat sa online class dahil sa presyo ng langis. Ang Cuba naman ay nasa gitna ng isang health crisis. Nawawalan ng kuryente ang mga ospital at may backlog na 96,000 surgeries. Nagsisilbi po silang babala. Ganito ang posibleng mangyari kung hindi tayo kikilos. Kailangan po natin ng agarang aksyon upang protektahan ang 3 pundasyon ng pamilyang Pilipino. Ang palengke, ang ospital at paaralan. Una, ang presyo sa palengke. Pangalawa, ang serbisyo sa ospital. At pangatlo, ang pagpapanatiling bukas ng ating paaralan. Halos 2 linggo na pong nakalipas, ngunit hindi pa rin tinatanggal ang excise tax sa krudo. Kahit napasa na po yan ng Kongreso at ng Senado. Alam po nating umaandar na ang proseso at hinihintay ito ng taong bayan. Alam rin po natin para sa marami nating kababayan, sana po 2 linggo na itong natanggal na. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na update sa panukalang suspension ng VAT pagdating sa petrolyo. Sa nakaraang Protect hearing, malinaw naman ang pahayag ng mga petroleum companies. Kaya nilang ipatupad ang suspension ng VAT sa petrolyo at agad nitong mapapababa ang presyo ng krudo sa ating merkado. At panghuli, may dagdag na babala ang Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines. Habang nakatutok ang gobyerno sa oil reserves, dapat ding tiyakin ang tuloy-tuloy na supply at abot kayang presyo ng mga gamot. Ang inflation rate po ay tumulon mula 2.4% noong Pebrero patungong 4.1% nitong Marso. Hinala po natin na kahit matapos ang gulo sa Middle East, manatiling mataas ang presyo hanggang sa mga sunod na buwan. Ayon po sa PSA,
The top three commodity groups contributing to the March 2026 overall inflation rate were food, housing at kasama po dito ang kuryente, tubig at gas and transport, Mataas na po ang presyo ng pagkain noon bago nangyari yung krisis. Ngayon po, dahil sa krisis, tumataas pa ng lalo. Sa patuloy na pagtaas ng presyo, sino po ang pinaka nasasaktan? Siyempre po ang ating mga maliliit na negosyo, mga tsuper, mga arawan na isang kayod, isang tuka. Higit na mas dama ng ating mahihirap na kababayan ang pag-akyat sa presyo ng pagkain, presyo ng gamot at transportasyon. Ang mga nagtitinda po sa palengke na araw-araw ay pasan ang bigat ng renta sa pwesto. May benta man o wala, kailangan nilang magbayad. Ang bawat pisong pambayad sa renta o mahal na langis ay direktong bawas sa kakarampot na kita nila na pambili ng pagkain ng kanilang pamilya. Inaasahan po namin na meron ho tayong pagkakaisa para sa isang mabilis at epektibong tugon. Kailangan nating kumilos para sa ating mga magsasaka, mangingisda, maliliit na manininda. Sila po ang dahilan at ang pinagmumulan ng pagkaing inuuwi natin sa ating pamilya pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Mga kasama, ipakita po natin na kaya nating magkaisa para sa taong bayan. Magtrabaho po tayo para siguraduhin na sa gitna ng krisis may pagkain na ihahain ang bawat magulang, na may pagkain na magbibigay lakas sa bawat manggagawa, na may pagkain na magbibigay sustansya sa bawat isang mag-aaral at bawat bata. Huwag po nating hintayin ang punto na kailangan pong mamili ang taong bayan kung sino po sa kanila ang kakain sa kanilang pamilya. Agaran po ang ating aksyon para matigil po natin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain sa ating lipunan. Maraming salamat po. Ang magandang balita dito ay nagkaroon na ng ceasefire at nabuksan na ang Strait of Hormuz. Kaya makakadaan na ang mga oil tanker. Dahil dito, malaki ang pagkakataong bumaba na ang presyo ng crudo. Sana magkasundo na ang US at Iran para matapos na ang gyera sa Middle East. Yun lang, mga kababayan, maraming salamat sa inyong oras.